Di umano maghahain ng ombudsman ng mahihinang kaso kaya dadaan sa masusing investigasyon ang mga inirekomendang kasong plunder at iba pa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng sa loob ng ilang araw o buwan yan maihahain. At nakatutok si Mariz Umali. Matapos humarap sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng Office of the Ombudsman, siniguro ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi magiging bara-bara ang paghahain ng mga kasong plunder, graft at bribery laban kina late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Remulla, posible itong mangyari sa loob ng ilang araw o buwan. Pag meron silang allegations doon na hindi suportado ng ebidensya, ikakalap muna namin yan para maging basis ng filing. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, dadaan muna ang mga isinumiting ebidensya ng ICI sa evaluation, fact-finding at kung kinakailangan preliminary investigation bago magpasya kung itutuloy ang plunder, graft at bribery cases. Gayunman tiniyak niyang marami pang kasong isasampa kaugnay sa maanumalyang flood control projects bago matapos ang taon. Marami na under preliminary investigation. There are at least siguro 15 cases right now under PI. 14 or 15 cases. Hindi raw magagamit ng Ombudsman ang Senate testimony ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza dahil hindi pa ito muling nanunumpa sa harap ng Ombudsman. Hindi rin anya sasapat bilang ebidensya ang mga isiniwalat ni Ko sa mga video na in-upload niya sa kanyang social media dahil hindi rin ito pinanumpaan. Well, it gives us a few clues on what transpired from his point of view or in accordance with his state of mind. Sa pagdinig ng budget ng Ombudsman, inungkat ni Senador Rodante Marcoleta ang sagutan ni Remulla at Senador Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Sometimes you have to bend the law. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yeah. Yes, sir. Kanina, pinagsusori ni Marcoleta si Remulla. Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Pero hindi pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Marcoleta na suspendihin ang rules. Paglilinaw ng sponsor ng budget ng Ombudsman na si Senador Win Gatchalian, wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong Ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. kalaunan tinanggap ang proposed budget ng Ombudsman at isinumite para sa approval sa second reading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.